Naniniwala ba kayo mga tol na isa-isa nang nakakarma ang mga patuloy na naninira at nagsisinungaling sa harapan ng publiko laban sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi mukhang ganito po ang nangyayari ngayon. Dito po sa balitang ating pag-uusapan, si Mike Defensor, sasampahan na din daw po ng kaso na qualified human trafficking. Siyempre kasama niya na dyan kung mangyayari ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Sa kabilang dako, ito pong si Jason Sa, inaresto po kagabi, nakakulong po ito ngayon sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Kaya muli ko po kayong tatanungin mga tol, kindly comment yes kung kayo po'y naniniwala na karma na po ito dahil po sa mga kasinungalingan at paninirang ginagawa po nila sa ating gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nais ko pong makita ang inyong komento kung kayo po'y naniniwala. Yes. At kung hindi naman, kindly comment no. Pero ito po ang balita mga tol. Katulad po nung narinig ninyo, sasampahan po ng kasong human trafficking o paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ito pong si Mike Defensor. Ayon po yan sa ating NBI Director na si Attorney Melvin Matibag. Sa balita po ng Inquirer.net, nakalagay po dito ang headlines, Matibag, NBI to also sue Mike Defensor over human trafficking case. Basahin po natin ang partikular ng balita. Former Representative Mike Defensor will also be included in the additional charges that will be filed by the National Bureau of Investigation involving a human trafficking case. NBI Director Melvin Matibag confirmed Thursday, kahapon. Natutuwa ba kayo rito mga tol? Kung ako po tatanungin ninyo, natutuwa ako. Kaya kung natutuwa ako, gusto ko rin malaman ang inyo pong mga saloobin. Kindly comment yes ha, kung kayo po'y natutuwa. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa ng balita. In an interview with the Inquirer, Matibag said the NBI will file the cases of human trafficking against the former congressman and other additional individuals at the Department of Justice Interagency Council against trafficking next week. Next week, there is already a filing. It looks like human trafficking. He, referring to Defensor, will also be charged with that. Ayon po kay Director Matibag. Alam niyo, nagsimula po kasi ang lahat ng ito ng ang NBI makatanggap po ng impormasyon mula po sa isang confidential informant na meron pong kalakalan ng kababaihan dito po sa amin sa Pasig, unfortunately. Agad po yan inaksyonan ng NBI. Nagsagawa po sila ng surveillance operation and thereafter entrapment operation na nagresulta nga po sa pagkakasagip o rescue sa 54 na mga kababaihan. Marami po doon ang mga single mother at meron pa pong mga minor de edad, no? Kaya ang operasyon po na 'yon ay hindi po pamumulitika katulad po ng mga pinalalabas ngayon ng mga sumusuporta dito po kay Mike Defensor. Yun po ay lehitimong police operation, coordinated law enforcement action po 'yon sa pagitan po ng National Bureau of Investigation, ng Pasig City Health Office, City Social Welfare and Development Office at saka yung Interagency Council Against Trafficking, no? Kaya ang mga ahensya po na yan ng ating gobyerno ang talagang magpapatunay na wala pong pamumulitika dito. Ito po ay maliwanag na meron pong paglabag sa batas at karumal-dumal po ito sapagkat mga kababaihan po ang binibiktima. Sexually exploited. Ito pong 54 victims po na ito. Kaya sa bagay po na ito, mas alamin po natin yung detalye sa pamamagitan po ng interview dito kay NBI Matibag kanina sa DZMM Teleradyo. Dito nga po, ipinapaliwanag ni Director Matibag na wala pong halong pamumulitika. Bagkus sinasabi niya nga rito kung ayaw niyang madama yung kanyang pamilya, sana in the first place, hindi niya inilagay yung mga pangalan bilang presidente at opisyales ng nabanggit po na establishmento or korporasyon. Pakinggan po natin si Director Melvin Matibag sa interview.
former Congressman Mike Defensor, pati pala si Mike Defensor kakasuhan, attorney. Akala ko yung misis lang at saka yung anak. Well, kasi po ganito yan, no? Sabi ko nga, nung nag-file po kami nung Friday, last Friday ng kaso, kasi based po yun sa naging raid nung Tuesday, yung mga kinasuhan po dyan, yun yung sa pananaw ng investigador at ng NBI, malinaw po na malalagot sila sa kaso. We are governed by Memorandum Circular number 20 of the Department of Justice, kung saan sinusunod na rin po namin yung tinatawag na reasonable certainty of conviction. May nagtatanong, singit lang tayo. Sabi ni Patrick, how true po na gustong arborin ni Senator JB ang kaso ni Defensor? Isa pong malaking kasinungalingan. Ano? Hindi dahil sumusuporta ako kay JB Ejercito, kung hindi dahil yun po ang katotohanan. Hindi po inaarbor ni Senator JB Ejercito si Mike Defensor. In fact, hindi po sila malapit na magkaibigan. Sabi nga ni Senator JB Ejercito rito sa kanyang mensahe sa akin noong nakaraang araw, ang target ni Senator JB, he could have a personal motive kasi yung Chinese na sinasabing pangalan ay Tan, nakaalitan niya po ito, no? Pero other than that, wala pong katotohanan yung sinasabi na inaarbor ni JB Ejercito ang pagkatao ni Mike Defensor o yung pamilya niya na wag kasuhan ng NBI. Hindi po yun totoo. Ano po ang ebidensya? Ito, hanggat maaari sana ayoko nang banggitin ito. Pero kayo naman kasi ang humahalungkat dahil baka galit kayo kay JB, kaya hinahalungkat ninyo. Pero ipapakita ko po sa inyo ang ebidensya kung bakit dapat imbestigahan ng NBI, kung bakit dapat imbestigahan ang NBI ng Ombudsman at ng Senate of the Philippines. Ito po no? Kayo naghahalongkat imbis na hindi na dapat natin pag-uusapan ito dahil kasiraan ito Pero kung saan ang tama at dapat, doon tayo. 'Di ba? Total galit kayo kay Senator JB Ejercito, hindi niyo siya makalimutan. Sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ito po yung draft ng charge sheet ng NBI. Meaning, nasa kustodiya di umano itong si Lawrence Nang Tan. Isa po ito doon sa mga naaresto noong April 21, 2026 sa raid na ginawa ng NBI. Kung maaalala po ninyo, siya po yung nasa video na pumalag at narinig po ninyo ang boses ni Direktor Matibag na pusasan yan. Pusasan yan. Siya po yun, di umano. Ibig sabihin, inaresto. Supposedly, nakita siya doon sa loob ng kwarto kasama po ang mga kababaihan being exploited. Pero ano ang nangyari? Makinig po kayo sa mga galit kay Senator JB. Ano po ang nangyari? Nung pinailan na po ng kaso ng NBI, wala na si Lawrence Tan. Tingnan nyo po ang numero, number 13. Hindi ko sinisiraan ng NBI dito. Ito po ay ibinigay sa aking dokumento at ang nagbigay po sa akin nito si Senator JB. Galing daw di umano ito sa NBI. Kaya magiging bahagi ito ng investigasyon na isasagawa ng Ombudsman at probably ng Senate Committee. Kayo ang naghahalongkat imbis na hindi na natin nahalongkatin ito. Pero wala kayong tigil sa kakatanong at banat kay Senator JB, sabihin ko ang totoo. Ito po. Wala na po sa number 13. Hindi nyo na po makikita sa charge sheet yung pinale. Ito na po, yung nireceive ng prosecution, ang pangalan nung Tan. Ang tanong, bakit? Bakit nawala si Tan sa mga sinampahan ng kaso ng NBI kung sa una pa lamang kasama na siya sa sinasabing lumabag? Yan gumamit. Nakalagay dito, violation of Republic Act 9208 and Article 151 of the Revised Penal Code, availed sexual services of traffic victim in exchange for a fee. Nagtatanong tayo rito. Ako, hinahangaan ko si Direktor Matibag, sa totoo lang. Pero dahil may issue na ganyan, sagutin nila yan sa proper forum. Ngayon, balik po tayo dito po sa balitang ating pong pinapakinggan.
So yung mga tingin po namin na hindi pa pumapasa doon sa standard na yon, the reasonable certainty of conviction, hindi pa po namin isinama. Pero ngayon po, we're making the case build up at ang Danang, sana narinig mo na yung paliwanag ko. Ano, kung sa tingin mo sinasawsawan ni Senator JB Ejercito yan, so be it. Pero yun ang katotohanan, ipinakita ko na sa inyo no? Yung mga biases kasi natin, ang problema, kapag bias tayo sa isang tao, hindi na natin nakikita yung katuwiran, no? Hindi na natin nakikita na ay baka tama naman yung pag-criticize. Kasi galit tayo dito sa tao na ito, wala na natin, hindi na natin titingnan yun. In fact, nakakaawa nga si Ombudsman Boyeng Remulla kasi sa kabila po ng mga nagawa niya sa atin, sa gobyernong ito, tulong niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil lamang hindi nyo nagustuhan yung ginawa niya na sa nasabing pag-iimbestiga sa NBI ngayon, kinondemn nyo na siya. No? Di ba kayo naawa kay Ombudsman Boyeng Remulla? Anyway, kanya-kanya tayong biases. Pero ako, hindi ako nang piplis ng manonood dito. Sinasabi ko lamang sa inyo ang totoo. Totoo na merong issue at dapat sagutin niya ng NBI sa proper forum. Sinagot naman na nila yan dito sa social media, sa mainstream. Ang paliwanag dyan ni NBI Director Matibag, as doon sa press release nila, mapagkakatiwalaan ng NBI at sila'y sumusunod sa mga proseso. Wala silang ginagawang mali. Pero lalabas ang katotohanan pagdating sa investigasyon ng Ombudsman at saka ng Committee ng Senate of the Philippines. Tingnan natin, kasi yun lang naman ang gusto nating malaman dyan no? Bakit hindi na nakasama sa kinasuhan para sa paggamit ng sexually exploited women yung tao po na yon? ang nakita po namin dito, Boss Alvin, may layer po There are juridical corporations and personalities that interlink na nagpo-point out na they all know what's happening dun po sa Chicago ATV at sa Blue Hotel. Opo. So, Nasaan na yung nagtatanong kanina? Nagtanong kayo, yan. Paano naman po yung pagbawi ng sign ni JB sa Blue Ribbon? Eto, sasabihin ko sa inyo. Total, mainit kayo kay Senator JB Ejercito Sasabihin ko sa inyo, tinanong ko siya. Tinanong ko siya dyan. Kasi akala ninyo, lagi ko lang siyang pinapagtanggol dito. Doon tayo sa tama at dapat. Hindi porket nakakausap ko si Senator JB Ejercito, ipagtatanggol ko siya. Sabi ko sa kanya, eto, tinanong ko siya rito. Matanong ko lang, Sen, ito kasi lagi banat sa inyo ng mga kritiko. Bakit hindi kayo pumirma sa BRC? Pakita ko sa inyo yung combo Yan, screenshot nyo. Kasi wala ang mga tunay na salarin. Consistent ako dyan. Kahit sa iyo, sinabi ko na, mga contractors at sinasaldi at Martin naman ang nagpasimuno ng bentahan ng projects. Uulitin ko Kahit sa iyo, sinabi ko na mga contractors at sinasaldi at Martin naman ang nagpasimuno ng bentahan ng projects. Sumobra naman talaga. Bakit ako lang? Marami din hindi pumirma sa BRC. May rason ako dahil kulang. Nalilihis kasi. Pareho kami ni Kong Toby, nakakampi ni BBM, pero kailangan ipaglaban at sabihin ang tama at totoong nangyayari. Kasi wala ang mga tunay na salarin. Yun, binasa ko lamang. No? Doon tayo sa tama at dapat. I am not saying na totoo sinasabi ni Senator JB. Pero ang isa sa katotohanan din, bakit siya lang ang napapansin ninyo? Ilang miyembro ba ng Blue Ribbon Committee meron? Ilan ba ang hindi pumirma? Bakit si Senator JB lagi ang pinupuna ninyo? Ngayon, kung pinupuna nyo rin siya sa Committee on Ethics, bakit hindi nyo punahin si Senate President Tito Soto? Siya ang tumitimon dyan. Sabi ko nga kay Senator JB, magbitiw na lang kayo bilang committee chairperson ng Committee on Ethics para hindi na kayo nasisisi ng tao. Sa tingin ninyo, pag nagbitiw si JB Ejercito, may kukuha? Ayaw nga kunin ni Senator Risa Ontiveros. Ayaw nga kunin ni Kiko Pangilinan. Ayaw nga kunin ni Bam Aquino. Ayaw kunin ng sino man na mga senador. Natatanging ang napakiusapan ni Senate President Tito Soto si JB Ejercito. Ngayon, siya lahat ang sumasalo. Kaya sabi ko sa kanya, magbitiw kayo bilang committee chairperson ng Committee on Ethics. Tingnan ko lang kung masisisi nyo pa siya. Anyway, bias ako pabor para kay Senator JB. Kasi nakakausap ko siya. No?
Nakakausap ko siya, ibinabahagi niya sa akin ng kanyang saloobin kaakibat ng ilang mga ebidensya kung kailangang ipakita sa akin ang ebidensya. Nung una nga, nabuisit ako eh. Binabanatan ni Senator JB. Akala ko yung NBI. Pero hindi pala. Hindi niya binabanatan ng NBI. Ang gusto niya lamang, maging fair ang implementation ng batas. Bakit? Ipinakita ko sa inyo kanina yung resibo. Bakit nawala yung pangalang Tan sa sinampahan ng kaso ng NBI? Dahil ba siya ay Vice President ng Wakwak Country Club? Dahil ba siya ay mayaman? Yan ang mga katanungan na dapat masagot kinalaunan. Nababalita na Nalilihis tayo mga tol. Ang layo-layo ng topic natin na pupunta tayo kay JB. At ako'y nakikiusap sana, please. No? Ang layo-layo ng topic natin, pero pinipilit ninyong ipunta kay JB. Kung galit kayo kay Senator JB Ejercito, may ibang pagkakataon. Pagka maayos ang topic at related doon, kanina yung nagtatanong, related pa. Kasi KTV, pinag-uusapan natin. Pero yung ihahalungkat ninyo yung Committee on Ethics, Blue Ribbon Committee, iba na yun. Masyado niya nang pinepersonal si Senator JB Ejercito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, uulitin ko, kung pinupuna nyo si Senator JB Ejercito dahil hindi siya pumirma sa Blue Ribbon Committee, huwag kayong double standard. Dapat punahin nyo rin yung mga ibang senador na hindi pumirma sa BRC. Uulitin ko, 24 meron ng senador. Kung hindi ako nagkakamali, 21 yata ang miyembro ng Blue Ribbon Committee, 3 lamang dyan ang hindi miyembro. Merong ilan? Kung 6 lang ang pumirma, Senate President Tito Soto, Senate President Tempore Ping Lacson, si Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino, meron pang 13 o 15 senador na hindi pumipirma sa BRC. Bakit si Senator JB Ejercito lang ang pinupuna ninyo? Tanong ko sa inyo yan mga tol. si Congressman Mike Defensor will be part of the respondents po dito. So anong kaso niya lalabas? Well, kasama rin po yan sa human trafficking. Kung ano po yung mga kaso ng mga kinasuhan masasama po siya dyan. Hindi, pero in his position as what? Kasi na-establish natin yung misis niya, may position eh. Ito po, kailangan mo i-drawing yung matrix eh. Yan pong property na yan, yung kung nasaan yung Clip Point Square na yan, ay nangungupa. Karapatan nyo yan. Ha? Karapatan yung hindi iboto si Senator JB. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung galit kayo kay Senator JB, instead na sayangin nyo yung panahon ninyo sa pag-chat-chat, gumanti kayo sa pamamagitan ng hindi pagboto sa kanya. No? Kasi wala namang magagawa. After all, kung tutuusin, hindi nga natin dapat pinag-uusapan itong committee na yan. Wala sa topic natin, sinisingit nyo rito, mga tol. That is the problem. No? Alam nyo namang bias ko dito. Alam ninyo na sinusuportahan ko si Senator JB Ejercito tapos ibo-brought out nyo rito sa ating programa. Tapos pag binablangka ko kayo ng katotohanan, iibahin nyo na naman, nagre-red herring kayo, katulad nitong si Danang. No? Magsasalita ng check-in, check-out sa committee niya. Anong kaugnayan nun? Porkit nagbiro si Senator JB Ejercito, in the first place, hindi niya original na biro yon. Alam nyo ba kung kanino galing na biro yon? Kay Attorney Edward Chico. Ginaya lang ni Senator JB Ejercito. No? Anyway, ayoko nang patulan yung mga ganyang issue, mga tol. Again, kung kayo'y mabibwisit sa mga sinasabi ko dito, wala akong magagawa. Kayo rin naman na nag-brought out ng sitwasyon. Ang layo-layo sa topic natin. Ang pinag-uusapan natin si Mike Defensor, pero mas pinag-iinitan nyo si Senator JB Ejercito. Ang kasama po din yung innovative corporation na yan, nangungupahan po sa Mid-Pasig Land Development Corporation. 1% owner of that property. Ang 99% po ng property na yan, may-ari. Ang government po, sequestered property ng PCGG po yan. Tapos lumalabas po, Innovative Clip Point Development Corporation, Sirin, Chicago KTV, yung mga officers and directors po intertwined. Ako lang ba naniniwala sa kanya? Ha? Sige nga, tatanungin ko kayo mga tol. Sa mga nanonood dito sa ating programa, sino-sino ang hindi naniniwala kay Senator JB? Mag-comment kayo ng yes.
Ngayon, kung naniniwala kayo kay Senator JB Ejercito, mag-comment kayo ng Senator JB. May mangilan-ngilan na naniniwala kay Senator JB. Kaya malaking kasinungalingan niyang sinasabi mo, Ben Ud. Ha? Kung ako lang ang naniniwala kay Senator JB, bakit may mga nagko-comment na kahit paano sinusuportahan nila si Senator JB? Oh. Baka DDS ito, nililihis lang ang ating issue, mga tol. No? Baka DDS ka, Ben Ud. Kasi ang ayos ng topic namin ginugulo mo. Ganun ang mga DDS eh. Nililihis nila yung issue. Live stream to. Napapansin ko yung mga komento ninyo. Kaya perhaps natatagumpay kayo. Nalilihis yung issue. Pero ang tunay na katotohanan, ang topic natin si Mike Defensor. Dapat siya ang focus natin. Bakit si Senator JB ang pinag-iinitan ninyo? Kasi hindi nyo siya gusto. No? Ngayon, sasabihin ninyo, ano bang nagawa ni Senator JB sa harapan ng publiko, sa mga tao, sa Pilipino? Magbasa-basa din po kayo kahit paano para alam ninyo na baka isa sa kamag-anak ninyo gumagamit ng mga karapatan natin regarding sa ating kalusugan. Alam nyo ba na si Senator JB ang primary author ng Universal Healthcare kung bakit may zero billing balance ngayon na pinagugutan ng programa ng ating gobyerno? Sa batas na yon. Kung bakit merong malasakit center sa batas na yon. Alam nyo ba yon? Perhaps hindi nyo alam kasi galit kayo kay Senator JB. Kaya hindi mo, kung yung after na raid, hindi mo agad sila makikita na nandun yung kamay nila at kasama sila sa operasyon. Alright. Kailangan po na investigation build up. Kaya mangyayari po dyan, direct filing po yan. Oo, pero Okay. sure tayo, nakasali sa kakasuhan si Mike Defensor. Kung Yan. lumalabas po kayo, initially, Eto balik na tayo dito sa topic at ewan ko kung bakit ko ini-entertain yung mga walang kwentang komento na walang kaugnayan sa topic eh. Pasensya na kayo mga tol nalihis tayo dahil sa mga komento ng iba nating manonood na hindi naman ugnay dito po sa ating topic. Kaya muli tayong babalik dito. Si Mike Defensor, kakasuhan ng NBI. At ako personally, ikinakatuwa ko ito. Kasi isa ito sa mga maiingay na Duterte supporter. Lintik ang mga pinagagagawa nito sa kasalukuyang gobyerno at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dahil pinopolitika siya, kung hindi nakabase di umano ayon sa NBI sa mga ebidensya kung bakit siya sasampahan din ng kasong qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation. dito sa investigation namin, one week investigation na nire-report po sa atin naman nag-iimbestiga, talagang kahit saan pong linya doon, lumulutang po yung pangalan ni Mike Defensor. Opo. Pero ngumangawa po siya. Lahat na lang daw po ng kanyang mga negosyo at lahat po ng miyembro ng pamilya niya, nakakasuhan na. Dahil sa politika. Oo, politika lang. Hindi naman po lahat yung mga illegal lang po. Yung may mga illegal na ginagawa. Alam ko po yung sinasabi ng isang nirig po eh. Pero, alam naman po natin, bawal na yung Pogo. Yung Pogo po, initial po ng Pigo. Ngayon, inoperate nila as Pogo. Sinasabi niya 5% lang siya. At ano na nga siya, dahil baka daw gigimitin siya. Nag-invest. Nag-operate po ng illegal eh. Ano pong gagawin natin, Ma'am Doris, Sir Alvin? Hindi natin huhulihin dahil natatakot tayo sa pinopolitika siya. Ito po, human trafficking, malinaw na malina. Yan ang problema sa inyo, Bembol de Leon. Hindi kayo marunong umunawa sa mga sitwasyon. Kailan ko sinabing hindi ako bias dito sa channel ko? Bias ako dito. Bias ako, sinusuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos. Bias ako, sinusuportahan ko si Senator JB Ejercito. Bias ako against sa mga Duterte. Bias ako against Mike Defensor. Alamin mo kung ano ang salitang bias. No? Walang vlogger na hindi bias. Pag vlogger ka, meron kang bias. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin kung sino ang vlogger na hindi bias. Kaya pag sinabihan nyo ako ng bias ako, totoo yun. Bias ako, pabor para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bias ako laban sa mga Duterte. Hindi ko kailanman kinlaim dito sa aking programa na hindi ako bias. Ang hindi dapat bias, ang mga nagbabalita. Dito sa ating programa, hindi ako nagbabalita. Ako'y nagre-react sa mga balita at sinasabi ko kung ano ang biases ko. Ang biases ko,
laban sa mga Duterte, ang biases ko, pabor para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana malinaw na sa iyo yan. Now, itinatanggi niyan sila may-ari. 2019, Anong nagpapabola? May sarili akong isip. Porkit hindi pabor sa gusto mo, nagpapabola na. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Porkit hindi pabor sa inyo, nagpapabola na ako. Gumagamit ako ng utak ko. Kung ano ang tama at dapat sa paniniwala ko, yon ang gagawin ko. Ngayon, kung ano ang tama at dapat sa paniniwala mo, paniwalaan mo. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, sino nang bobola? Sino nagpapabola? Eh kung nagpapabola pala ako, bakit ka nanonood dito? Di ba, mga tol? Kung ako pala yung nagpapabola sa mga politiko, bakit nyo ako pinapanood? Huwag kayong manonood sa isang taong nagpapabola. Naninindigan ako dito. Tingnan ninyo, kahit nandiyan kayo, hindi ako nag-aalinlangan na sabihin kung ano yung saloobin ko kasi I can stand on my own. Ang mga vlogger, may kanya-kanyang diskarte. Merong mga vlogger na sumasama sa mga kapwa vlogger para makatulong sa kanilang pag-angat. May mga vlogger na kung kani-kanino nagpapapicture, nagpapaselfie, kung kani-kanino dumidikit para lamang umangat. Katwiran, tama lang naman yon. After all, ang cloud chasing ay good kung gagamitin mo yan sa mabuting kaparaanan. Pero iba ako dito sa ating programa. Hindi ko binubuhat ang sarili ko. Pero observe na yan ng mga manonood ni Top 1 na I can stand on my own. Kayang-kaya kong dalhin ang sarili ko. After all, ang katwiran ko rito, kapag wala na manonood sa akin, titigil na ako sa ginagawa ko. Kung hindi na ako papanoorin ni Danang dahil nabibwisit siya possibly sa sinasabi ko ngayon, o kung ikaw man, hindi mo na ako papanoorin, I don't care. 'Di ba? Kung wala nang manonood kay Top 1, ititigil ko na ito. Pero thankful ako, sa kabila ng pagiging prangka ko dito sa aking programa, patuloy na dumadami ang mga manonood ni Top 1. O tingnan nyo ngayon, lagi tayong nasa 900, 1,000, pinakamababa 500 plus. Kasi nakikita nila, ayokong iangat sarili ko pero marahil nakikita nila, natutuwa ako sa mga sinasabi ko. Hindi ako nagpapaka-plastic. Hindi ko bobolahin ng mga manonood ko para lamang manatili dito sa aking programa. Ganun tayo dito sa ating program. Kaya pakinggan natin ngayon yung balita naman kaugnay ng pagkakaaresto dito po kay Jay Sonsa. Ano na ba ang development dito? Si Jay Sonsa ay kinasuhan ng paglabag sa Article 154 ng ating Revised Penal Code or yung unlawful publications or lawful use of unlawful utterances o sa madaling paliwanag, yung pagpapakalat ng kasinungalingan o fake news. At yan naman ay bailable. Kaya nagtataka tayo, even si Director Matibag nagtataka sa inilabas ng korte na ang nakalagay sa warrant of arrest ay not bailable. Dito ipapaliwanag yon ni Attorney Melvin Matibag. Pakinggan po natin mga tol. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag na si Jay Sonza dahil sa pagpapakalat umano ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinilbihan ng arrest warrant si Sonza sa kanyang bahay sa Quezon City. Ang kanyang kaso, unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Nakadetain na ngayon si Sonza sa NBI headquarters sa Pasay. Plano naman ng kanyang kampo na questionin sa kotse ang warrant. Non-bailable daw kasi ito kahit na ituturing umanong maliit na kaso lang ang unlawful publication. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. I-question din namin ang jurisdiction ng RTC ng Pasay, bakit dito final? Para sagutin yan, magkasama po natin NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilig sa inyong programa, isang magandang tanghali po. Salamat po sa invitasyon. Director, nasaan na po si Jay Sonza ngayon at kumpirmado po ba nga na talagang walang piyansa? Well, nasa detention facility po siya ng National Bureau of Investigation. Maayos po ang kanyang kalagayan. Katunayan, nung siya po ay nagre-reklamo ng
kapukapusta ng paghinga dahil sa asthma ay kagad po kami tumawag ng medical personnel to attend to him. At kung nahihirapan siya maglakad ay nag-provide po kami ng wheelchair para hindi po siya maglakad na. At yun po, yung pong pag-aresto sa kanya ay batay po sa warrant of arrest na inisyu po ng Regional Trial Court ng Pasay City po. Nga po. So, nasa maayos po siya na yung estado ng kanyang kalusugan. Opo. Grabe oh, tingnan niyo to mga tol oh. Naka NBI detainee na si Jason Sa, nakalagay sa kanyang printed shirt na dilaw, NBI AOTCD detainee, no? Karma talaga itong nangyayari ba kay Jason Sa? Alam niyo, sa pagtalakay natin dito kaninang umaga, tiningnan ko yung mga comments sa unang live streaming natin, napakarami. At isa po yung commonality noong nakikita ko sa comments. Naniniwala ang mga manonood natin na karma ito kay Jason Sa. Kaya muli ko kayong tatanungin, kinakarma ba dito itong si Jason Sa? Kung ito'y kinakarma, i-amplify ninyo, mag-comment kayo muli ng yes at isingit natin muli. Kung kayo po'y naniniwala na mali ang ginagawa ni Senator JB Ejercito, tanungin ko na rin kayo, kakarmahin din kaya si Senator JB Ejercito? I-comment nyo kung kayo po'y yes or no sa paniniwala na yan. Mhm. Tama po. Opo, kini-question ng kampo niya ang warrant at sinasabing minimal offense lamang po ito, Director Matibag. Ano po ang basihan ng NBI para sabing hindi ito simpleng minimal offense kundi isang mabigat na kaso? Hindi po kami ang magsasabi nun. Tama po yung sinabi ng abogado na tataling nila sa korte, idudulog nila. At kami naman po ay umaksyon lamang batay po sa mandatong ibinigay po ng Regional Trial Court ng Pasay. Ang nangyari lang nga po dito, nung siya na-aresto, holiday po today, tapos Sabado at Linggo. At ang Ayun. korte po ay sa Lunes, magre-return po kami ng warrant of service sa korte. At sila naman po, kung ano i-file nila, ay karapatan po ng akusado yun na magtanong sa korte. Yon ang masaklap para kay Jason Sa. Kasi inilabas ang warrant of arrest this oras, no? Ng hapon. Yung sarado na yung korte. Tapos wala nang pagkakataon pang makapagpiyansa. Kasi bakit? Holiday ngayon, May 1. Tapos bukas, Sabado. Linggo. And then Monday, possibly, maaayos. Ilang araw maglalagi sa kulungan itong si Jason Sa. Ngayon, kagabi. Ngayon, bukas, at sa linggo. 4 na araw. Sa bagay, hindi naman bago na ito kay Jason Sa, nakulong na ito mga tol dahil nasampahan na rin ng kaso ito sa mga nakalipas na pagkakataon eh. Ang mas seryosong kaso nga dati sa kanya, kung di ako nagkakamali, large scale estafa eh. Nakapag-piyansa lang at kinalauna na wala na yung kaso. Natapos na yata. Parang ito din ay muntikang masampahan ng kasong illegal recruitment eh. Hindi lang natuloy. Pero dito sigurado tuloy na dahil nilabasan na po siya ng warrant of arrest para sa paglabag sa Article 154. Kung ano po yung dapat na mag-isunod na hapak. Ano po mismo yung nilalaman ng mga post niya tungkol po sa kalusugan ni PBBM na ginamit pong ebidensya at basihan para po siya maaresto? Ito po ay dinatnan ko na, no? January po ito denial at ito po ay kaso na tungkol doon sa pagpapakalat ng maling medical bulletin tungkol sa ating Pangulo. Ano po? Tapos sasabihin na naman ng mga kritiko ni Direktor Matibag, sip-sip si Direktor Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos kasi simula daw nung naupo siya, pinaguhuli kaliwat kanan yung mga kritiko ni PBBM. Hindi po yun totoo. Ginagawa lamang ni Direktor Matibag yung kanyang trabaho. Pero sa kabila niyan, may issue, no? Kaya dapat sagutin yon sa proper forum. Pero ako, sinusuportahan ko ang NBI. The moment na dumating sa tamang forum, yung reklamo o investigasyon na isasagawa ng Ombudsman at ng Senate of the Philippines Committee, kung anumang committee hahawak dyan, nasa panig ako ng NBI. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit hindi sinampahan ng kaso si Lawrence Tan. No, yun lang yun. Pero kung magkakaroon ng ibang sitwasyon,
at lalabas na may pagkukulang, hindi ko rin naman ito-tolerate yon sa ating programa. Kasi nakakalimutan yata ng iba na ako'y dating pulis. Alam ninyo, pag ikaw ay dating pulis, mananatili ang pusong pulis. Mananatili ang pagiging law enforcer. Kaya kung ang NBI, Law Enforcement Agency, kawangis ko yan. Nami-misinterpret nyo lang ako rito. No? Kasi iba ang sitwasyon na ngayon. Ako'y civilian, pero sa tama at dapat tayo. Ngunit kung biases ang pag-uusapan, bias ako pabor para sa NBI dahil after all, ang trabaho nila ay naging trabaho ko rin. Ang hirap kaya ng ganyang sitwasyon na ikaw ay nagtatrabaho lamang tapos iintrigahin ka, sasampahan ka pa ng kaso, possibly. Napakasakit, napakahirap niyan. Na-experience ko yan personally nung ako'y pulis pa. Nagtrabaho lang kami pero kami nasampahan pa ng kaso. Pero ang katotohanan, kung wala kang ginawang mali, katulad nung nangyari sa amin, hindi ka mapaparusahan. Hindi ka mapapanagot kasi wala kang ginawang mali. At ako'y naniniwala na ganun ang NBI. Pero hindi ko rin namang ikokondena, lalong-lalo na si Ombudsman Boyeng Remulla. Katulad ng ginagawa ng ilang manonood natin na kinalimutan lahat ang nagawa ni Ombudsman dahil hindi lang nila gusto ang nangyayari ngayon dahil nagsalita si Ombudsman laban sa NBI. No? Ito ang katotohanan na kapag ka gumawa ka ng mabuting 10, for example, kung bibilangin mo, isa lamang ang gawin mo, kakalimutan na ng iba yung ginawa mong 10 at magpo-focus na lang sila sa isang pagkakamali mo. So, dalawang kaso po yan, yung violation ng revised penal code, Article 154, at yun nga pong unlawful publication na yan, sa 154, at yun pong cyber libel, base naman po sa anti-cyber law po. Sa investigasyon po ninyo, siya lang po ba ito o may mas malawak na grupo na nagkakalat po o nagkalat ng ganitong impormasyon? May iba-ilang personal na kinasuhan at ngayon po, tuloy-tuloy pa rin naman. Nakunan din pala siya ng mugshot, ano? Pero walang kumakalat na mugshot ni Jason sa ngayon. Kaugnay niyan, oh. Nakadilaw siya rito. Yung kumakalat na mugshot niya, luma na. Yung kulay orange pa ang suot niya. Pero dito, dilaw ang suot niya. Yung pag-monitor natin kung sino pa po yung mga gumagawa po ng kamalian ito at ang NBI po ay sila po magkakaso. Meron lang pong binanggit kanina yung abogado na bakit po sa Pinasay Pinay o jurisdiction, ang naghain po ng kaso ay ang Tanungin ko lang kayo mga tol, naaawa ba kayo dito kay Jason sa? No? Dito sa ikalawang live stream natin ngayong araw na ito. Tanungin ko kayo muli, naaawa ba kayo dito kay Jason sa? Sa unang tanong ko kasi sa unang live streaming natin, walang naaawa kay Jason sa. No? Ang dami kong mga comments na tiningnan, pinag-heart ko. Wala akong makita, nakakaramdam ng awa dito kay Jason sa. Perhaps, hindi na nila tinitingnan yung edad ng tao, hindi na nila tinitingnan yung kalagayang pangkalusugan. Ang nakikita na lang dito natin, yung pinagagagawa nitong si Jason sa. At ako, basically, di ako naaawa sa kanya. Lalong-lalo na sanay ako sa mga ganyang sitwasyon, mga tol. No? Sa panahon ng ako'y naging pulis, marami kaming nahuli na ang edad, matanda na talaga. Pero pagka masama kasi ang isang tao, kapag ka sa tingin ng kapulisan, base sa kanyang investigasyon na isinagawa, ay talagang hindi maganda ang ginawa nito. Kahit matanda na, hindi ka maaawa. Meron nga kaming nahuli before, mahigit 70 years old na ano ang kaso, panggagahasa. Sa tingin mo, maaawa ka sa tao na yon? Hindi. Hindi ako nakaramdam ng awa doon. Kahit nang nakikita ko na para siyang pinaglalaruan ng mga kapwa niya preso. Kasi ang isang nakagawa ng paglapastangan sa kababaihan, katulad ng panggagahasa, sabi ko sa inyo, pag nakita nyo yan sa loob ng kulungan, binabalasa yan ng mga kapwa preso, kahit may edad na. No? At sa puntong yun, hindi ako naawa. Dito kay Jason sa, hindi ako naawa dito dahil lintik ang pinagagagawa po nito sa kaidaran niya halos sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Winalang hiya nito ang buhay, ang pagkatao ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya. Winalang hiya nitong si Jason sa. Ginawa nito, pinalabas nito na patay na si Pangulong Bongbong Marcos na may malalang sakit. Pero kung titingnan po ninyo, siya pala yung merong ganun. Kaya mas tama lamang yung prosesong nangyayari sa kanya ngayon, papanagutan niya yung mga pagkakamali niya at paglabag sa batas at wag nilang ikatwiran na siya'y matanda na. After all, ang batas ay hindi tumitingin sa edad. Ito ay tumitingin
kung sinunod mo ba o nilabag mo ang batas. Kapag ka sumunod ka sa batas, wala kang problema. Kapag nilabag mo, doon ka magkakaroon ng problema. At dapat ang lahat ng lumalabag sa batas, makulong. Ganun lang kasimple. Maraming salamat sa nag-send po ng super sticker kanina kay Erim My Love. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Karapatan nyo naman po yan. Kung inyo pong nais na hindi iboto si Senator JB Ejercito, kung kayo'y walang tiwala sa kanya, karapatan nyo yan. Dito, ganito lang talaga ako magsalita mga tol. Parang laging galit, no? Kasi kapag ako po'y merong ginagawa, partikular sa pagtuturo, which is, I believe, na i-apply ko yung pagiging teacher ko dito sa ating programa, ganito talaga ako magsalita kahit itanong nyo sa mga estudyante ko. Pero kapag ako po'y lumaban ng formal na debate, hindi nyo po ako makakaringgan ng mga sigaw. No, kaya nga nung nagdebate si Attorney Jesus Palsis at Attorney Libayan, natatawa ako eh. Kasi puro ad hominem ang nangyayari. Ang pinakamagandang debate na napanood ko isa dito, yung debate ni Fiscal EJ laban kay Attorney Libayan. Kasi pareha silang kalmante. Dito sa nakalipas na debate ni Palsis at ni Libayan, ad hominem. Sinungaling ka. Yung isa nagsasabi, kung ano-ano dito sa isang tao, no? Mga ad hominem lamang ang narinig natin. Pero may mga katwiran din naman. Pero sana sa isang formal na debate, which is yung laban pala nila, hindi rin naman na formal na debate, wala sanang mga ad hominem. At kung maaari, iwasan yung mga sigawan. Kasi simple lang naman yon mga tol. Kapag ka ikaw ay laging nakasigaw sa isang debate, ang gumagana sa iyo emosyon. Hindi gumagana yung intelligence mo. At sabi nga nila, when intelligence is low, when emotions are high, rather, intelligence is low. At hanggang dito na lamang muna. Muli, mga tol, maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.